Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Sa iyong pangalan kami umaasa, Panginoon. Because your name is above in every other name, there is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, we trust in thee, there is Lord. Leading prayer for beloved, honorable pastor. Anoint thy words, Lord. Put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway. Cast out right now, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Everybody say, Amen! Minamahal, palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, handog papurit, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, clap your hands, all ye people, and shout unto God with the voice of triumph. Amen? Sabi ng ating salita ng ating mahal na Panginoon, ipalakpak daw po natin ang ating mga kamay at huwag tayong mga minamahal magsawang sumigaw ng tinig ng may pagtatagumpay. Amen? Pagkat tayo pong mga anak ng Panginoon, we are more than a conqueror, we are overcomer. Purihin at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the intended prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, dear beloved children, whole blessed Almeida family, sa mga anak, mga apot manugang ng ating mahal na pastor, at mga minamahal pleasant afternoon po sa aking mga beloved co-workers, beloved co-preachers, mga minamahal na narito. Sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng Panginoon, sa lahat ng ating mga mag-aawit, ating pong mga beloved musician, mga baguhan at mga datihan nating mga kapatiran, sa lahat ng ating mga webcast viewers po, mga minamahal, buong Luzon, Visayas at buong Mindanao, amen, at maging sa ibayong dagat na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, at ganoon din naman mga minamahal sa lahat ng ating mga kapatiran na narito. Mga minamahal, magandang hapon na po sa inyo pong lahat. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon, amen. Kumusta na po kayo minamahal? Nawa ang Diyos ay magpala sa inyo pong lahat, taglay ang kalusugan, kalakasan, kagalakang spiritual na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dalangin ko po sa pangunang panalangin ng ating mahal na pastor, naway ang biyaya ng kapayapaan ay sumagana sa puso at isip ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating buhay ni Diyos. At minamahal, tayo po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na siyang pagkain po ng ating mga kaluluwa. Ihanda po natin pong mga ballpen, ating pong mga papel, ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating sarili sa pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, our top priority. What is our top priority, mga minamahal? Ano po ang ating pangunahing prioridad habang tayo po'y nabubuhay sa ating mga minamahal paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Mga minamahal, our top priority as a believers, as a Christian, mga minamahal, our top priority is obeying and seeking God's will. That is our top priority. Ang mga minamahal, hanapin ang kalooban ng Diyos at sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Seeking and obeying God's will, that is our top priority. Yan po ang ating pangunahing prioridad sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Why? Because we believe na kapag tayo po ay mga minamahal makasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, atin ang langit. Amen? Atin ang buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kung tayo po'y patuloy, mga minamahal, na hanapin ang kalooban ng Panginoon at sundin ang kanyang banal na kalooban, the blessing will follow materially, financially, most especially, and spiritually blessing po. Mga minamahal, susunod ang pagpapalang pinansyal, susunod ang pagpapalang ang mga minamahal material, ganun din naman ang pagpapalang pinansyal, at lalo tigit sa lahat, mga minamahal, na ating pinakakaasam-asam ay ang pagpalang espiritual, pagpapalang espiritual na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin
ang ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi po rito sa ating pinag-aaralan, we need to be careful for every decision that we make. Why? Because every decision that we make, it matters to eternity. Sabi ng ating pinag-aaralan ay, mag-ingat tayo, amen, sa bawat desisyon na ating ginagawa. Amen? We need to make it sure na every decision, ito po ay naayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil kapag tayo po ay magkamali ng desisyon at ang desisyon natin ay pansarili lang, kung ang desisyon natin gagawin ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, kung ating desisyon na gagawin, mga minamahal, ay ating sariling desisyon lamang at hindi tayo sumangguni sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po ay, mga minamahal, mapapahamak. Everybody shout, praise the Lord. Dahil dalawa lang ang desisyon ng tao. It's either tama or it's either mali. Tama po ba? Dalawa lang ang patutunguhan ng desisyon ng tao. Maaring ito'y tama dahil naayon sa kalooban ng Panginoon, o kaya ito po ay magiging maling desisyon dahil taliwas sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po ng ating panag-aaralan, we need to be careful for every decision that we make because every decision that we make, it matters to eternity. May koneksyon. Lahat ng ating mga minamahal, mga plano, lahat ng ating mga desisyon, ito po ay may koneksyon, mga minamahal, magpawalang hanggang, it is matters to eternity. Kaya napakahalaga as a Christian, yung guidance ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan mo si Abraham, tingnan mo si David, mga minamahal, tingnan po natin si Daniel, ilan pong mga minor and major prophets sa mga apostles, mga minamahal, palagi po silang nagre-rely, mga minamahal, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi sila nagpaplano, hindi po sila nagdedesisyon, mga minamahal, ng pansarili lamang, palagi po silang sumasangguni sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat higit na alam ng Diyos kung ano ang makakabuti para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung yung concern natin ay para sa ikabubuti natin, much more ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung concern ka sa sarili mo, kung concern ka sa pamilya mo, kung concern ka sa mga anak mo, kung concern ka sa mga bagay-bagay, lalo tigit na concern ang ating pinakamamahal na Panginoon. And then mga minamahal, yung concern ng Diyos ay para sa ikabubuti, minamahal ko, ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. It matters to eternity. Kaya before we decide any kinds of decision, kailangan po natin itong isang guni sa ating mahal na Panginoon. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Lord, kalooban mo ba ito? Ito ba ang kalooban mo? Ito ba ang plano mo, mahal na Panginoon, para sa akin? Dahil kung magpaplano tayo at ang plano nating susundin ay sarili nating plano, although na nakikita natin na maliwanag pa sa sikat ng araw kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon para sa atin, pero magdidesisyon pa rin tayo, mga minamahal, ng para sa atin, dahil ang desisyon ng Diyos, ang tingin natin na hindi pabor para sa atin. Amen? Amen. Lumalabas na kung alam mo na ang desisyon ng Diyos para sa iyo at ang desisyon mo pa rin ang sinusunod mo, alam mo na ang plano ng Diyos para sa iyo at ang plano mo pa rin ang sinusunod mo, lumalabas na mas marunong ka pa sa Diyos. Ha? Lumalabas na mas marunong pa tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon kapag desisyon pa rin at plano pa rin natin ang ating sinusunod, although na alam na natin kung ano ang plano at kung ano ang desisyon ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay mas-safety, tayo po ay mapapabuti, tayo po ay pagpapalain, tayo po, mga minamahal ko, ay lalago, tatatag kapag sa ating mga plano at desisyon, plano at kalooban palagi ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ating sinusunod. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Katulad ng pag-aasawa, example na lang natin, mga minamahal ko, yung pag-aasawa, para direct to the point na lang. Amen? Ang pag-aasawa ay dapat maging maingat tayo sa pagpili. Amen? Ingon pagani sa Bisaya, lisod man brad kining sigig pili, kay tingali bungi ang mapili. Amen? Everybody shout praise the Lord. Delikado po, pero sabi ng Biblia, mag-ingat talaga tayo sa ating pagpili. Amen? Alam po ninyo, madaling maghanap ng asawa. Nasa paligid lang yan, konting pakyut lang dyan, pwede ka nang magkaasawa anytime.
Amen? Pero ang mahirap hanapin, yung mabuting asawa. Bakit? Dahil ang mabuting asawa, pag makatagpo ka ng mabuting asawa, parang nakatagpo ka ng higit pa sa ginto. At ang mabuting asawa ay galing sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Kaya huwag tayong pipili ng kapares sa buhay, mga minamahal, in our own decision. Amen? Sa ating sariling decision lang, sa ating sariling haka lang. Mga minamahal, kailangan ay dibdibang pananalangin po yan. Puspusang pananalangin, puspusang pag-iyak sa ating mahal na Panginoon. Dahil kapag makita ng mahal na Panginoon ang design ng puso mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon ang higit pa sa iyong inaasam. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, di ba? Kapag makatagpo ka ng mga minamahal, mabuting asawa, madaling maghanap ng asawa, pero ang mahirap hanapin, yung matinong asawa, yung mabuting asawa. At ang mabuting asawa, o mga minamahal, tiyak na bagay, yan ay mga minamahal godly na Kristiyano. Amen? Isang taong punong-puno ng pag-ibig at pagmamalasakit, hindi lang sa kanyang sariling kaligtasan, kundi maging sa kaligtasan po, minamahal ko ng iba. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, kailangan sa ating pagpili ng asawa, mga minamahal, dapat ay kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sa maling pagpili, habang buhay tayong magdurusa. Naniniwala po kayo niyan? May naalala kong kwento, mga minamahal, sabi niya, Pastor, tulungan mo ko na si brother ay mapangasawa ko. Sa pastor pa lumapit. Amen? Sabi ng pastor, sige, anong may tutulong ko? Sabi niya, Pastor, gusto ko si brother mapangasawa. Sabi ng pastor, sige, mag-pray ka. Gagawin natin ang lahat para maasawa mong brother na yan. Sabi niya, Pastor, tulungan mo talaga ako. Dahil kapag hindi ko siya maasawa, mamamatay ako. Oh, grabing pag-ibig, nakakamatay. Mamamatay daw siya kapag hindi niya makuha yung brother na yun. Gumawa ng paraan ng pastor. Amen? Hindi po godly. Amen? Ginamit yung influensya ng pastor. Naasawa niya yung brother. Everybody shout, praise the Lord. Nung mag-asawa na sila, paglipas ng taon, mga minamahal, amen, black eye sa kaliwa, black eye sa kanan. Bugbog dito, bugbog doon. Sabi niya, Pastor, tulungan mo ako. Ano naman ang kailangan mong tulong? Gumawa pa ko yun ng paraan, Pastor, na maghiwalay kami ng brother na ito dahil mamamatay ako. Oh, pangalawang beses na siyang namatay. Everybody shout, praise the Lord. Yan po yung sinasabing, sa maling pagpili, habang buhay tayong magdurusa. Sa maling desisyon, habang buhay tayong maghihirap, mga minamahal. Kaya't every decision that we make, mga minamahal, it matters to eternity. Amen? Kaya't kailangan maging matalino tayo. Mga minamahal ko, sa ating pagpili. Dapat katulong natin ang Panginoon sa ating pagpili. Why? Because marriage, that is a lifetime commitment. Amen? Yan po ay holy matrimony. Ibig sabihin, sagrado. Amen? Ang pag-aasawa. Huwag natin gagawing biro, mga minamahal ko, ang pag-aasawa. Kaya ang turo ng banal na Biblia, that is life commitment, amen, habang buhay. Yan na po yung sinasabi ng matatanda na hindi po yan katulad ng isang kanin na mainit na kapag isubo mo, mainitan ka, ay pwede mong iluwa, mga minamahal. Amen? Hindi po yan. Once na kayo po ay pinag-isa na ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, wala nang sino mang makapaghihiwalay pa sa inyo. Amen? Kaya mga minamahal, kung anong maging ugali niya, kasi sometimes kapag magkarelasyon pa lang, hindi mo alam kung sino siya, kung ano siya. Hindi rin niya alam kung ano ka. Amen? Pagkatapos pag mag-asawa na kayo, malalaman niya, ito pala ang ugali mo. Hindi na mo pwedeng layuan at iwanan pa. Bakit po, mga minamahal, sabi ng Biblia, ang pinag-isa ng Diyos, everybody shout praise the Lord, ay hindi na po ito paghihiwalayin ng tao. As long na kayo po ay mabasbasan, mga minamahal, whether you like it or not, kayo po ay pinag-isa na at binuklod na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, napakahalaga maging matalino tayo sa pagpili ng atin pong mapapangasawa. Kung ikaw ay binata pa, ikaw ay dalaga pa, kailangan more prayer ng mahal na Panginoon talaga. Kalooban niya ang masunod. Ganon din sa pagpili ng trabaho. Pagpili ng kurso na ating gustong kunin, dapat ay may guidance ng Diyos. Dapat ay may patnubay ng mahal na Panginoon. Kaya po, Proverbs chapter 3, verse 5 up to verse 6. Basahin po natin sa Tagalog. Check. Praise the Lord. From the book, dito po sa aklat ng mga kawikaan,
Kapitulo 3, versikulos 5 hanggang 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa inyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ano po ang advice ng Biblia? Amen. Ano po ang counsel ng Biblia? Ang salita ng Panginoon, mga minamahal, ito'y Diyos. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay salita, ang salita ay Diyos. Amen? And the perfect counsel is counsel from the Lord. Yung perfect advice ay advice na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi po magkakamali ng counsel ang Panginoon. Hindi po magkakamali ng advice ang ating mahal na Panginoon. As long na nangangailangan ka ng advice, as long na nangangailangan ka ng counsel, a perfect, mga minamahal, counsel, perfect advice is counsel and advice from the Lord. Yan po yung mga minamahal, that is the reason bakit tayo lumalapit sa mahal na Panginoon, dumudulog tayo sa ating buhay na Diyos, lalong-lalo na kung tayo po ay nababothered na po, mga minamahal, litong-lito na tayo. Sometimes hindi na natin alam kung ano ang tama, hindi na natin alam kung ano ang dapat nating gawin, mga minamahal. Yung point na yan, yung pagkakataon na yan, lalo kang lumapit sa mahal na Panginoon dahil yung perfect counsel ay counsel na galing sa ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Sa verse 6, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Huwag tayong magtiwala sa ating sariling kaunawaan. Huwag tayong magtiwala sa ating sariling kapamaraanan. Huwag tayong magtiwala sa ating sariling strategiya. Huwag tayong magtiwala sa ating sariling ideya. Sapagkat sabi ng Biblia, mapapahamak tayo. Amen? Instead na magtiwala tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon at ituturo niya sa atin kung ano ang tama at naayon sa kanyang banal at dakilang kalooban. Hindi ka maliligaw. Hindi ka mapapahamak. Hindi ka mapapariwara. Instead, ikaw ay mapapabuti dahil ang sinunod mo, hindi kalooban ng sarili mo. Ang sinunod mo, hindi kalooban ng tao. Ang sinunod mo ay ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay ni Diyos. Ang sabi rito, mga minamahal, sa isang maling desisyon ay habang buhay mong pagsisisihan. Ito po yung nakakalungkot. Isang pagkakamali habang buhay kang magdurusa. Isang pagkakamali habang buhay mong pagsisisihan. Kagaya po, mga minamahal ko, ni Lot. Ang sabi ng Biblia, the story of Lot tells us that he lost his faith and also his fellowship with God. Mga minamahal, dalawang bagay ang nawala kay Lot. Unang-una, ang kanyang pananampalataya. Pangalawa, yung kanyang fellowship sa ating mahal na Panginoon. The word fellowship, mga minamahal, it means, mga minamahal, union. In between, mga minamahal, the Creator to the creation. Mga minamahal, isang pag-iisa. That is word fellowship. Amen? Fellowship, mga minamahal natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nakakalungkot, yung pinakamahalagang bagay, mga minamahal, na dapat sana ay nakailot, mga minamahal, yun pa ang nawala sa kanya dahil po sa kanyang pagiging reckless sa kanyang mga desisyon. Amen. What is the word reckless? Yung driver ba, mga minamahal, na hindi pa dapat liliko na lang. Yung driver na hindi maingat sa pagmamaneho, that is word reckless. Kaya kailangan as a Christian, palagi tayong mag-a-acknowledge sa mahal na Panginoon. Every decision that we make, kailangan mag-acknowledge tayo sa mahal na Panginoon. Papasok tayo ng kwarto, luluhod tayo, mga minamahal, itataas ang ating mga kamay, and then humihingi tayo ng guidance sa mahal na Panginoon. Lord, ano ba ang tama? Ano ba ang dapat kong gawin, mahal na Panginoon? Ayaw kong magkamali. Alam ko, Lord, na kapag ang kalooban mo ang aking sundin, tiyak na bagay, ako'y mapapabuti. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami nang sumubok, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Maraming Kristiyano nang sumubok, nakalooban nila ang sinunod. Nasaan sila ngayon? Ano ang nangyari sa kanilang kalagayan? Sila'y napariwara, napahamak sila. Bakit? Kalooban nila, mga minamahal, ang kanilang sinunod. Hindi po sila sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kagaya ni Lot, mga minamahal, in Genesis chapter 13, verse 11, or verse 7, up to verse 11, nagkamali ng pagpili si Lot. Amen? Mas pinili niya yung lugar ng Sodoma at Gomora. Yung Sodoma at Gomora, mga minamahal, that is the place of sin and iniquities.
yung Sodoma at Gomora. Mas pinili niyang mga minamahal lugar na malapit sa Sodoma at Gomora. Sapagkat sa pagkakataong yon, nagkaroon ng conflict in between sa shepherd, mga minamahal, ni Lot, at saka shepherd, mga minamahal ko, ni Abraham, tagapagbantay ng tupa. That is word shepherd. Amen. Amen. O kung tahimik kayo, nandyan pa ba kayo minamahal? Everybody shout, praise the Lord. Nagkaroon ng conflict, mga minamahal, yung shepherd ni Abraham, at the same time, yung shepherd, mga minamahal ni Lot, dahil marami na silang tupa, nag-aaway na yung kanilang tagapag-alagang pastol, sapagkat ang sabi ng pastol, mga minamahal, tagapag-alaga ng tupa ni Abraham, amin ito, dito kami. Sabi naman ng tagapag-alaga ni Lot, hindi, amin ito, dito kami. Nagkakaroon sila ng conflict. Amen? Umabot ang kaguluhang ito kay Lot at saka kay Abraham. Basahin natin ang Biblia. Genesis chapter 13, verse 7 after verse 11. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 13, versikulo 7 hanggang 11. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abraham at ang mga pastor ng hayop ni Lot. At ang Kanineo at ang Pariseo ay nanirahan noon sa lupain. At sinabi ni Abraham kay Lot, ipinamamanhik ko sa iyo na huwag magkaroon ng pagtatalo. Ikaw at ako at ang mga pastor mo at ang mga pastor ko, sapagkat tayo'y magkakapatid. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Humiwalay ka nga sa akin, ipinamamanhik ko sa iyo. Kung ikaw ay pasakaliwa, ay pasakanan ako. Kung ikaw ay pasakanan, ay pasakaliwa ako. At itiningin ni Lot ang kanyang mga mata, at natanaw niya ang buong kapatagan ng Hordan, na pawang patubigan at magaling na magkabila kung pasa Zoar, bago giniba ng Panginoon ang Sodoma at Gomora, ay gaya ng halaman ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Kaya't pinili ni Lot sa kanyang buong kapatagan ng Hordan, at si Lot ay naglakbay na sa silangan, at sila'y kapwa naghiwalay. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kagaya ng sinabi ko, nagkaroon ng conflict in between sa shepherd ni Lot at shepherd ni Abraham. Kaya sila po'y nag-usap at nag-decide si Abraham. Ang sabi ni Abraham, kung pipiliin mo ang kaliwa, akin ang kanan. Kung pipiliin mo ang kanan, akin ang kaliwa. Amen? Pero take note, mga minamahal, in this very moment, kung titimbangin natin yung pagiging godly ni Abraham, i-compare sa pagiging godly ni Lot, si Lot ay hindi pa kaganon kalalim ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Amen? Hindi pa kasing lalim yung kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, katulad ng pagtitiwala at pananampalataya ni Abraham. Amen? At ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, si Lot ay pumili, hindi po ayon sa kanyang pananampalataya, kundi ayon sa mga bagay na kanyang nakikita. Amen? Nung makita niya, mga minamahal, ang kaliwang bahagi ng Hordan at nandoon ang kapatagan, maraming damo at maraming tubig, ngunit hindi niya, mga minamahal, naisip na ito'y malapit din, mga minamahal ko, sa kasalanan. Bakit po? Ito po'y malapit sa Sodoma at Gomora. What is Sodoma and Gomora? That is the place of sin and iniquity. Lugar ng kasalanan. Naandoon yung mga tomboy, naandoon yung mga bakla, naandoon yung masasamang uri ng tao. Kaya't ang Sodoma at Gomora, ito po'y tinawag, mga minamahal, na mga Sodomites. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Lugar na makasalanan. Mas pinili ni Lot, amen, hindi po siya naging spiritual. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po ay spiritual na tao, mga minamahal, ang ating pong pagpili ay spiritual din. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mas okay pa sana kung si Abraham ay, mga minamahal, ang kanyang pinili ay mas malapit, mga minamahal, sa Sodoma at Gomora, dahil si Abraham, mga minamahal ko, ay matibay na po at matatag na po ang kanyang pundasyon at ang kanyang pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Meron po siyang capability, meron na po siyang kapasidad, mga minamahal, para po umiwas sa tukso, umiwas sa kasalanan. Makita mo, kung
babasahin natin ang kwentong ito. Nung si Lot ay tumira na sa kapatagan ng Jordan na malapit sa Sodoma at Gomora, paglipas ng ilang taon, doon na po siya nakatira sa loob na po mismo ng Sodoma at Gomora. Ang kanyang asawa ay naimpluwensyahan ng kasalanan, ang kanyang mga anak ay naimpluwensyahan ng kasalanan, mga minamahal pati si Lot ay naimpluwensyahan na rin po ng kasalanan. Dahil ang kanilang piniling lugar ay malapit po, minamahal, sa kasalanan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya masasabi natin, yung conclusion ng kwentong ito, ay nagkamali si Lot ng pagpili. Dahil kumbaga hindi pa po appropriate sa kanya, mga minamahal, yung temptation na kanyang haharapin para sa kanyang level ng kanyang pananampalataya ay hindi pa niya makakayang i-overcome yung mga temptation, mga minamahal, na malapit sa kasalanan, yun ang lugar ng Sodoma at Gomora. That is place of sin and iniquities. Mas pinili niya na mas malapit, minamahal ko, sa kasalanan. Ang sabi rito, mga minamahal, nalayo si Lot sa Panginoon, mga minamahal. And the worst and critical condition for a believer is when we are, mga minamahal, depart. Amen? When we are lost, our fellowship with God. Ito po yung pinaka-critical, pinaka-nakakatakot na sitwasyon, kondisyon ng isang naglilingkod sa mahal na Panginoon, yung mawala na, mga minamahal, yung ating fellowship sa mahal na Panginoon. Maputol yung ating komunikasyon sa mahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, tayo po ay nahulog na sa pagkakasala. Everybody shout, praise the Lord. Ang panalangin mo ay hindi na pakikinggan ng mahal na Panginoon dahil ikaw ay nahulog na sa pagkakasala. Ano pong sabi ng Biblia? We know that God heareth not as sinners, but if a worshiper, mga minamahal, as sinners be worshiper to the Lord, He heareth. Alam natin na ang taong makasalanan ay hindi po yan pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Kaya kapag mahulog tayo sa pagkakasala, ma-fall tayo sa temptation, ang temptation, hindi po yan masama. Ang masama, yung mahulog tayo sa temptation. Ulitin ko po, yung temptation ay hindi masama. Amen. Dahil pinapahintulutan niya ng mahal na Panginoon kung saan tayo papanig. Paggawa ba ng masama o ang paggawa ba ng mabuti? Saan tayo papanig? Ang tayo po'y tumakas sa tukso o mahulog sa tukso. Kaya ang temptasyon ay hindi kasalanan. Ang kasalanan, kung mahulog ka sa anumang tukso. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Yung ibon sa iyong ulo, hindi mo yan mapipigilan. Pwedeng lumipad yan ng lumipad. Kagaya dito sa aming purihan, mga minamahal, mayroon pong nag-ibon na gumagawa ng puga na nasa taas lang namin. Hindi mo yan mapigilan ang ibon lumipad ng lumipad sa iyong ulo. Pero huwag mong papayagan na ang ibon ay gumawa ng pugad sa iyong ulo at dyan mangitlog at dyan mamisa. Ano pong ibig ko pong sabihin? Mga minamahal, yung temptasyon ay, mga minamahal, nasa paligid lang natin yan. Amen? Yung wag nating hayaan, yung mahulog tayo sa temptasyon at tayo po'y magkasala at ang kasalanan na yun ay mahinog. At kapag hinog na ang kasalanan, ito po'y magbubunga na po, minamahal ko, ng kamatayan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, the critical and the worst condition of a believers when his fellowship lost. Amen? Yun po yung nakakatakot. Yung kanyang fellowship sa mahal na Panginoon. Because word fellowship, that is union. It in between, mga minamahal ko, sa Creator at sa creation. Napakahalaga ng fellowship, ng ating pakikipagrelasyon. Mahalaga yung commitment natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mawala na ang lahat ng bagay. Huwag lang ang commitment natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mawala na ang material na bagay. Huwag lang ang relasyon natin sa mahal na Panginoon. Mawala na ang anumang bagay. Huwag lang yung fellowship natin sa mahal na Panginoon. Dahil hanggat nananatili ang fellowship natin sa Diyos, hanggat nananatili ang commitment natin sa Panginoon, hanggat nananatili, mga minamahal, yung relasyon natin sa Panginoon, anumang bagay na nawala ay kayang ibalik ng Panginoon ng higit pa sa anumang bagay na nawala sa iyo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Dahil nakadugtong ka pa rin sa Diyos. Nakakonekta ka pa rin sa mahal na Panginoon. Hindi pa putol ang fellowship mo sa Diyos. Kagaya kay Job, na wala ang lahat
mga minamahal, pero ang kanyang commitment sa Panginoon ay nanatiling matatag. Amen? Ang kanyang relasyon sa Panginoon ay nanatiling matibay. Yung kanyang fellowship sa mahal na Panginoon ay nanatiling nakadugtong, na wala sa kanya ang kanyang mga baka, mga tupa, lahat ng kanyang ari-arian, maging ang kanyang mga anak ay sabay-sabay na nawala. Ngunit dahil siya po ay nakadugtong pa rin sa kanyang relasyon at commitment sa Panginoon, lahat ng bagay na nawala sa kanya ay ibinalik ng mahal na Panginoon. Higit pa. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Higit pa sa mga bagay, mga minamahal ko, na nawala sa kanya. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, piliin po natin, mga minamahal ko, kung may mga trabaho tayo at magtatrabaho tayo. Piliin po natin yung mga trabaho, mga minamahal, na malayo po sa kasalanan. Everybody shout, praise the Lord. Yung trabaho na malayo sa ating mga kahinaan. Yung trabaho na malayo sa tukso. Everybody shout, praise the Lord. Halimbawa, mga minamahal, what is the purpose? Mga minamahal, it is to avoid, mga minamahal, temptation, para maiwasan natin ang tukso. Kaya pilit nating pinipili yung mga trabahong malayo sa tukso, malayo sa ating mga kahinaan. Halimbawa, mga minamahal, for example, ang weakness mo ay mga minamahal, mga wordly song. Yun ang weakness mo, pagkanta ng makasinlibutang mga kanta. Yan po yung pinagbabawal sa Kristiyano. Bakit po pinagbabawal sa Kristiyano ang mga wordly song? Tayo po, mga minamahal ko, ay nagma-My Day sa FB. Tiyakin natin kung maglalagay tayo ng kanta, wag yung wordly song. Bakit po? Yung wordly song, kung paano ang Christian music, mga minamahal, yung mga worship song, ay pag-invite ng Holy Spirit. Tama po ba? Tama po ba? Bakit tayo umawit ng makalangit na awitin? To invite the presence of the Lord. To invite the Holy Spirit. Wini-welcome natin yung Holy Spirit. Kaya joyful song, pagpasok pa lang ng ating kanta, pagkatapos ng MC, kumakanta tayo ng joyful song. Ilang oras? 1 oras. Pagkatapos, umaawit tayo ng solemn song. Ilang oras? 1 oras din po. What is the purpose? Mga minamahal, to welcome the presence of the Lord. To welcome the Holy Spirit. Amen? Ini-invite, mga minamahal, kumbaga sa Bisaya pa atong giaghat. Ang presensya sa Ginoo nga mosulod sa atong taliwala o mulihok siya sa atong taliwala aron muulit kitang tanan malipayo ng atong kasing-kasing diha sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yun po ang purpose. Kaya nga po, napakahalaga na huwag tayong malilate. Makahabol pa tayo sa joyful, makahabol pa tayo sa solemn, dahil po mga minamahal dyan kikilos ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Kapag magpatugtog ka ng mga wordly song, kung papaano ang worship song ay nag-invite ng Holy Spirit, kapag magpatugtog ka sa bahay mo, sa cellphone mo, sa sasakyan mo ng mga wordling song, hindi po presence ng Diyos ang ating ini-invite, mga minamahal, kundi ang presensya ni Satanas, ang presensya ng masamang espiritu. Amen? Kapag magpaawit ka, kumanta ka, tingnan po, mga minamahal, mga demon possessed, 8 tao ang humahawak. Hindi nila mapigil-pigilan ng demon possessed dahil napakalakas, malalakas na lalaki ang humahawak. Hindi mapigilan. Batang babae lang, mga minamahal, hindi mapigilan ng 8 lalaki na malalakas. Amen? Pero nung inawitan namin ng mga papuri song, everybody shout, praise the Lord, yung napakalakas na demon possessed, bigla po itong nanghina ng lupaypay at natulog. Mga minamahal, maya-maya, wala na po dyan yung masamang espiritu. Di ba? Kasi wini-welcome yung Holy Spirit, yung presensya ng Panginoon. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, mga minamahal, lumalayas yung masasamang espiritu. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa ating mga sariling tahanan, kung ating pinapatugtog ay makalangit na awitin, yung demonyo ng kamalasan, yung demonyo ng kaguluhan, yung demonyo ng pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, yan ay lalayas. Ngunit kung nagpapatugtog naman kayo ng mga wordly song, ini-invite ninyo ang masasamang elemento, ang masasamang espiritu. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung ang weakness mo ay wordly song, huwag kang magtrabaho malapit sa video okay bar. Ha? Kasi kung ang kahinaan mo ay wordly song, magtatrabaho ka malapit sa video okay bar, kapag tugtog doon, maya-maya, yung paa mo, mga minamahal, sumasabay na sa tugtog. Hindi nyo ba yan napapansin? Mga minamahal, kapag nasa sasakyan tayo, kapag paborito nating kanta, kanta ng Beatles, kanta ni Matt Monroe, amen? Ilang mga sikat na mga artista, kapag gusto natin ang kanta, mga minamahal, namamalayan natin. Pati yung paa natin, tumutugtog na rin, sumasabay na sa indak.
Amen. Amen. Ayaw niyong mag-amen, mga minamahal. Totoo, kahit minsan po, inyong kabang lingkod, nangyayari po sa akin yan. Wala akong kamalay-malay, nakikinig lang ako ng music. Maya-maya, tumugtog yung gusto kong kanta. Nagulat na lang ako, pati pa ako, mga minamahal, umiindayog na rin. Sumasabay na rin sa tugtog. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Siyempre, ganun tayo mga Kristiyano. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Diba? Lalayo tayo sa ating weakness. Para po, maiwasan natin na mahulog tayo sa tukso. Dahil malaking kawalan kapag tayo po ay mahulog na sa tukso. Kapag ang kahinaan natin na-attract tayo sa kapwa natin babae, na-attract ka sa kapwa mo lalaki. Amen. That is weakness. Amen. Amen. Siyempre na-attract ka sa iyong kapwa babae, huwag kang makipag-close sa mga babae. Na-attract ka sa kapwa mo lalaki, huwag kang makipag-close sa kapwa mo lalaki. Iba ka mahulog ka sa temptasyon. Yun po ang ibig sabihin na umiiwas tayo sa ating mga kahinaan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Just to avoid your weakness, huwag kang makipag-close sa mga kapwa mo babae o lalaki. Amen? Kaya ganun po ang nangyayari. Ang nangyari kay Lot, mas pinili niya yung malapit siya sa kasalanan. Instead na dapat sana ay piliin niya yung lugar na malayo siya sa kasalanan, mas pinili niya na yung malapit siya sa Sodoma at Gomora. Mga minamahal, that is the place of sin and iniquities. Lumao ng panahon, mga minamahal, si Lot, ang kanyang asawa at mga anak, ay nakatira na po doon sa loob ng Sodoma at Gomora. Lalong naging worst ang kanilang fellowship sa Panginoon. Naputol yung kanilang relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya if we compare Abraham and Lot, hindi pa ganon ka-godly si Lot compared to Abraham. Nagkamali si Lot ng pagpili because he chose by sight, not by faith. Amen? Ang kanyang pagpili ay mga minamahal sa mga bagay lang na kanyang nakikita. Hindi po siya naging spiritual. Amen? Ang sabi ng banal na Biblia, 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Kindly po. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 5, versikulo 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Amen. Amen? For we walk by faith, not by sight. Sabi ni Apostol Pablo, ito po ang buhay dapat ng Kristiyano. Hindi tayo mabuhay sa ating mga nakikita, bagkus mamuhay tayo dahil sa ating pananampalataya. That's the big reason why Lot lost his fellowship to God, mga minamahal, because he walked not by faith, but he walked by sight. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, dapat ay ingatan natin, mga minamahal, na hindi tayo malayo sa ating mahal na Panginoon katulad kay Lot. Amen? Huwag tayong papayag ng ating espiritual na mga tungkulin ay ating mapabayaan dahil sa sobra tayong busy sa maraming mga bagay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Alam po muna yung ibig sabihin ng busy? Amen? Yung word na busy, that is being under Satan's yoke. That is word busy. Being under Satan's yoke, mga minamahal. Yung yoke ng pagkabisi, ilinalagay sa ating mga liig para tayong baka at kalabaw na linalagyan ng yogo. Alam niyo ang yogo, minamahal? Na ilinalagay sa liig ng baka at kalabaw para kung anuman ang utos ng kanyang Panginoon, ito'y aalis at hihilahin kahit mabibigat na mga bagay. Word busy, that is being under Satan's yoke. Tayo po ay nasa ilalim, mga minamahal ko, ng yogo ni Satanas. Sa sobrang busy, gustong-gusto ng kaaway, maging busy tayo sa negosyo, maging busy tayo sa trabaho. Yun ang gusto ng kaaway, para mawalan tayo ng oras sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, para mawalan tayo ng oras sa mga pananalangin, para mabawasan yung time natin sa ating mahal na Panginoon. Gustong-gusto ng kaaway, mabisi tayo sa trabaho, mabisi tayo sa paghanap buhay, mabisi tayo sa negosyo, mabisi tayo sa iba't ibang uri ng mga appointment, mga minamahal. Yun ang gustong-gusto ng kaaway. Ano pang purpose ni Satanas? Para mawalan tayo ng time sa pagpupuri. Amen? Kaya ang Kristiyano, dapat marunong tayong mag-budget ng ating mga oras. Dapat ang oras natin sa Panginoon ay huwag mabawasan. Amen? Huwag mabawasan yung time natin sa mahal na Panginoon. Di baling madagdagan, huwag lang mabawasan.
hindi na nga nadagdagan ang time mo sa Panginoon, nabawasan pa, anong mangyayari sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating relasyon sa mahal na Panginoon? Kagaya ng isa nating kapatiran, nung isa pa lang ang kanyang bakery, nakakadalo siya palagi Miyerkules, Biyernes, Linggo. Madaling araw, nakakagising siya, nakakapagpuri siya. Bago matulog, mga minamahal, pinupuri niya muna ang mahal na Panginoon. Ng isang oras, nagbabasa siya ng Biblia. Mga minamahal, yung kanyang spiritual commitment sa Diyos, yung kanyang spiritual status, nami-maintain niya yung kanyang intimacy sa Panginoon. Amen? Yung kanyang closeness, yung kanyang nearness sa mahal na Panginoon, dahil hindi siya masyadong busy. Amen? Dahil isa pa lang yung kanyang bakery. Napupuri pa niya, nakakapanalangin pa siya, nakakapagbasa pa siya ng Biblia. Miyerkules, Biyernes, Linggo, nakakadalo pa siya. Hindi siya nakontento, ginawang dalawa yung kanyang bakery. Amen? Nung naging dalawa na ang kanyang bakery, hindi na siya makagising ng umaga, hindi siya makapagpuri, mga minamahal ko ng hapon. Dumadalo siya, Biyernes, Linggo na lang, Miyerkules, hindi na siya nakakadalo. Hindi pa siya nakontento, hindi pa siya nakapagbantay, na posibleng mga minamahal, bitag ng kaaway, nagdagdag pa siya ng another, isa pang bakery. Nung nagdagdag siya ng isang bakery, 3 na yung kanyang bakery, wala na siyang time magpuri, wala na siyang time manalangin, wala na siyang time, mga minamahal ko, hallelujah, dumalo sa gawain. Miyerkules, hindi na siya dumadalo. Biyernes, hindi na siya nakakadalo. Linggo, nakakadalo siya, pero late. Amen? Dahil sa sobrang busy, yung yoko ni Satanas nasa kanyang leeg na, abalang-abal. Hindi po siya nakapagbantay, hindi po siya naging aware na estratehiya pala ng kaaway na bisihin ang Kristyano para yung oras natin sa Panginoon ay mabawasan. Kapag mabawasan na yung time mo sa mahal na Panginoon, sino ang lugi? Ikaw ang magiging lugi. Mga minamahal, magtataka ka na lang habang ikaw ay, mga minamahal, binibisi na Satanas, yung hunger mo sa Diyos, yung pagkauhaw mo, mga minamahal, pagkagutom mo sa presensya ng mahal na Panginoon, unti-unti nang nawawala yung alab at init mo sa paglilingkod sa Panginoon, unti-unti nang nalalamig dahil nakafocus ka na sa trabaho, sa nabuhay, sa mga negosyo, mga minamahal, sa iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ko, di baling madagdagan yung oras natin sa Panginoon. Huwag lang ito mabawasan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, mga minamahal, hindi naman po masama ang magdagdag ng negosyo. Amen? Kung magdadagdag ka ng negosyo, make it sure ng oras mo sa Diyos ay hindi mababawasan. Hindi masama ang tumanggap ng anumang mga commitment. Amen? Pero tiyakin mo lang na hindi mababawasan ang oras mo sa mahal na Panginoon. Dahil bitag po yan ang kaaway, minamahal, maniwala kayo. Dahil kapag mabisi ka, tingnan mo yung isa nating kapatiran, nung wala pang trabaho, palaging Biblia ang binubuklat. Amen? Nung nagkaroon ng hanapbuhay, negosyo, nabisi sa trabaho, nabisi sa negosyo, hindi na nakakabuklat ng Biblia, palaging ipakli-pakli na lang, mga minamahal, yung kanyang puhunan, yung kanyang kita, yung kanyang interest, yung kanyang income. Yun na lang ang kanyang binibilang. Yung pera, hindi na po siya makapagbukas ng Biblia. That is because of too much busy, mga minamahal, sa mga bagay ng mga material. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po masama ang magdagdag negosyo. Ang masama po, mga minamahal, habang tayo po ay nagdadagdag ng negosyo, habang tayo po ay nagdadagdag, tumatanggap ng appointment, kaliwat kanan, nababawasan naman yung time natin para sa ating mahal na Panginoon. At habang nababawasan yung time natin sa mahal na Panginoon, unti-unti naman tayong lumalayo sa ating mahal na Panginoon. Tama po ba? Tama po? Everybody say amen. Tama po yan, mga minamahal. Experience po natin yan, na habang naaabala tayo sa mga bagay na material, unti-unti naman tayong lumalayo sa ating mahal na Panginoon. Matthew chapter 6, verse 33 and 34. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 33 hanggang 34. Datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian, ang kanyang kaharian, at ang kanyang katwiran,
at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabilisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ito po ay memory verse natin, Matthew 6, verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Makontento tayo sa pagpapalang binigay sa atin, mga minamahal. Dahil the more na marami tayong pinagkakaabalahan, unti-unti namang mababawasan yung oras natin para sa ating pinakamamahal na Panginoon. The problem of many believers today, because of busyness of life, hindi natin namamalayan na nawawala na po pala yung first love natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nawawala na po pala yung init at alab natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya't ang sabi rito, mga minamahal, hindi naman masama ang magtrabaho. Kaya lang, mga minamahal, baka sa sobrang focus tayo, concern tayo, focus tayo sa trabaho, baka mapabayaan natin yung ating mga minamahal pamilya, baka mapabayaan natin yung ating mga anak, baka mapabayaan natin ang ating sarili, mga minamahal, lalo tigit sa lahat, baka mapabayaan natin yung ating commitment sa ating mahal na Panginoon. Ang pag-aaral, masama ba ang pag-aaral? Hindi po masama. Amen? Dahil kapag hindi ka mag-aaral, hindi tayo matututong magbilang, magbasa. Amen? Hindi tayo magiging professional. Mga minamahal, pag professional ka na, may enough ka ng trabaho, stable na trabaho, makakatulong ka na sa magulang, makakatulong ka pa sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya't ang pag-aaral ay hindi po masama, mga minamahal. Hindi po ito masama. Ang problema lang ito, mga minamahal. Baka tutok na tutok ka sa pag-aaral, pero mga minamahal, ni pagbuklat ng Biblia ay wala ka ng oras. Di ba? Grabing focus mo sa pag-aaral, concern ka masyado sa pag-aaral, tutok na tutok ka sa pag-aaral, baka naman pag buklat ng Biblia ay hindi ka na makapagbuklat. Lugi po tayo dyan. Baka naman active ka sa mga extracurricular activities, mga minamahal, involved ka sa school, pero mga minamahal, pagdating naman sa pagdalo sa gawain, tinatamad ka na, mga minamahal, mga minamahal, magkakasala po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga estudyante, mga minamahal, huwag mong ipagmamalaki. Amen? Huwag nating ipagmamalaki na ang sipag-sipag natin sa eskwelahan, pero pagdating sa gawain, mga minamahal, cellphone lang yung ating inahawakan, tinatamad na tayong magpuri, hindi maluluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating ipagmayabang ng taas-taas ng grado natin sa paaralan, pero bagsak naman tayo sa ating spiritual performance sa ating mahal na Panginoon. Di ba? Yung mga bagay na yun, yung mga achievement, medal, trophy, yan ay temporaryo lang, mga minamahal. That is only worldly achievement. Hindi natin yan madadala sa langit, mga minamahal. Ang higit nating pagsumikapan, mga minamahal, kung nagsusumikap tayo sa pag-aaral, nagsusumikap tayo sa ating mga trabaho, mas higit nating pagsumikapan ang paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi natin madadala sa langit ang ating mga worldly achievement. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, set your affection all things above, not on things on earth. Itutok natin ang ating paningin, hindi sa mga bagay dito sa lupa, kundi sa mga bagay na nandoon sa langit. Balik tanaw po tayo, mga minamahal. Year 2013, November 8, nagkaroon po ng matinding typhoon sa Yolanda. Mga minamahal, maraming namatay, maraming nasalanta, maraming napahamak. March 26, 2022, nagkaroon ng volcanic eruption sa dako ng Taal, maraming nasira, maraming namatay, maraming napahamak. February 17, amen, 2006, nagkaroon ng matinding landslide sa dako ng Southern Leyte, Sorsogon. Halos walang nabuhay. Sabi ng survey, umabot daw ng 5,000 ang namatay. Mga bata at that time, mga minamahal, nasa loob ng paaralan, nung bigla pong nag-landslide yung malaking bukid sa kanilang taas, mga minamahal, natabunan yung buong barangay, minamahal ko, ng Sorsogon. At ang nakakatakot pa, nakakalungkot pa, yung panahon na yon, 3 conference ang ginagawa sa kanilang area. Amen? Natabunan, flagfall na lang ang lumitaw, almost 1 meter ng flagfall sa dako ng Sorsogon. Mga minamahal, Southern Leyte, nag-collapse, mga minamahal, nagkaroon ng matinding landslide. Amen? So makita mo, maraming bahay ang nasira. Amen? Mga sasakyan,
mga ari-arian, mga minamahal ko, ito po ay nawasak, amen, maraming bagay, mga bago pa lang, mga minamahal, na resulta ng kanilang pinaghirapan. Ito po ay kanilang naipundar, mga pangarap, mga minamahal na naganap sa kanilang buhay, mga bagay na kanilang mga minamahal ginastusan. Pero sa isang iglap, ito po, minamahal ko, ay nawala. Amen? Di ba nakakalungkot? Everybody shout, praise the Lord. Because everything are all temporary. Bagay mo, sasakyan mo, bahay mo, anytime pwede po yang mawala dahil sa mga kalamidad. Darating ang bagyo, darating ang matitinding lindol, darating ang iba't ibang uri ng mga dilobyo, iba't ibang uri ng epidemya, ano man ang mga pinaghirapan mo, lahat yan ay maglalaho sa isang iglap, mawawala sa isang iglap. Amen? Kaya't kung ang lahat, mga minamahal ko ng mga sakripisyong ito at pagpapagal, ay maglalaho lang, mga minamahal ng ganoon kadali, ano ang aasahan natin sa mga bagay na ito? Wala. Wala tayong aasahan. Amen? Pundar tayo ng pundar, mga minamahal, sa isang iglap ay posibleng mawala sapagkat dadaanan tayo ng lindol, dilobyo, mga minamahal, kagaya sa dako ng Taal, pumutok ang bulkan ng Taal, maraming bayang nasira, natabunan, mga minamahal, ng mga ash, ng mga abo. Amen? Nakakalungkot ang kanilang kalagayan. Pero alam po ninyo, mga minamahal, ang hindi kayang sirain ng bagyo. Yung bagay na hindi kayang sirain at wasakin ng anumang pagsabog ng bulkan. Amen? Mga bagay na hindi kayang wasakin ng anumang dilobyo at ang anumang epidemya. Mga minamahal, walang iba kundi yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi masisira ng bagyo, mga minamahal at lindol, yung ating katapatan sa paglilingkod sa Diyos, yung ating pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ay hindi kayang wasakin ng bagyo. Masisira niya ang ating bahay, masisira niya ang ating sasakyan, ang ating pong mga ari-arian ay kayang wasakin sa magitan ng bagyo at ng mga lindol, anumang mga dilobyo at mga epidemya. Ngunit ang katapatan natin, ang pag-ibig natin sa Panginoon, yung paglilingkod natin sa Diyos, yung pagsunod natin sa mahal na Panginoon, hindi po ito kayang wasakin ng kaaway. Hindi po ito kayang burahin ng gawa ng kaaway. Bakit? Ang ating mga gawa at pagtalima at pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ito po'y nakaukit na sa puso ng ating buhay na Diyos, na kailanman ay hindi niya makakalimutan ang ating pagtatapat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng bagyong Yolanda, mga minamahal ang mga kapatiran, mga minamahal, hindi po sila nalungkot dahil nasiraan sila ng bahay. Maraming kapatiran, dahil sa malakas na bagyo, 5 times na nag-landfall ang bagyo ng Yolanda sa Tacloban. Mga kapatiran, wasak, mga minamahal, ang kanilang mga tahanan. Yung mga building nga, mga minamahal, nasira. Yung mga bahay pa kaya ng mga kapatiran nawasak. Wala na silang matirahan. Yung kanilang mga damit ay naanod ng baha. Wala na silang halos may suot. Mga minamahal, wala na silang matulugan sa mga panahong yon. Ngunit hindi po sila nalungkot dahil nawalan sila ng bahay, nawalan sila ng tahanan, nawalan sila ng ari-arian. Nalungkot sila dahil nawalan ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkat ang buhay nating mga anak ng Diyos, ang totoo nating kapahingahan ay wala sa ating mga tahanan. Ang totoo nating kapahingahan ay narito sa ating bahay-sambahan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ba ang priority natin sa paglilingkod sa Diyos? Mga minamahal, ang pangunahin nating priority ay walang iba kundi sundin, hanapin at sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga oras nito, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Di baling, mga minamahal, madagdagan ang oras natin kay Lord. Huwag lang itong mabawasan, minamahal. Dahil magugulat ka na lang, habang unti-unti ang nababawasan yung time mo sa mahal na Panginoon, unti-unti kang malalayo sa Diyos. Unti-unti kang manlalamig, unti-unti kang manlulupay-pay, mga minamahal. At napakalaga na maging matalino ang anak ng Diyos. Huwag na huwag tayong papayag na mabawasan ang oras natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Sa mga oras nito, minamahal, ating purihin at luwalatiin ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ano ang dumating, mga minamahal, huwag nating hayaan na tayo po'y malayo sa mahal na Panginoon. Bago sa ating pagsumikapan, na lalo tayong maging malapit sa Diyos upang sa araw ng pagdating ng mahal na Panginoon, matiyak natin ang langit at buhay na walang hanggang
na ipinangako ng ating buhay ni Diyos. Salamat po, Ama, sa mga kahit may kahirapan, di mo ako pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko inaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay harap ko. Salamat, Lord. Hallelujah. Dumating man ang dilim, Mga pagsubok may nasa akin, pangako mo ay laging ako, iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Hallelujah. Magbabalik. Praise the Lord. ang buhay ko ito ay Nasa iyong mga kamay. Hallelujah. patawagan mo ang lahat. Baka ako'y mapahiwalay, Palakarin mo ako nang may takot sa'yo at iyong alalayan. Tayo po umawit sa mahal na Panginoon. Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to Jesus. dumating man Manang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo laging ako, iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Hallelujah. ay nasa iyong mga kamay. Pagkawakan mo Ako mamahiwalay, palakarin mo ako ng may takot sa'yo at iyong alalayan. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hawakan mo kami, Panginoon. Dumating Iba ng dilim. Lahat tayo mawit. Nasubok ka sa akin, Pangako mo laging ako, iyong hawak pa rin. Puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Pagmamahal sa dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak. Puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Hallelujah! Shout! Shout! Hallelujah! mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak. Puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin Hanggang sa'yo. hanggang sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Salamat, mahal na Panginoon, sa karunungan. Salamat sa kaalaman, mahal na Panginoon.
naming patuloy na inuunang hanapin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran upang lahat ng bagay ay pawang idaragdag mo sa amin, mahal na Panginoon. Batid namin kung susundin namin ang iyong kalooban. Hindi mo kami pagkukulangin, mahal na Panginoon. Ihahanda mo ang lahat ng bagay na aming pangangailangan kung kami susunod at tatalima sa iyong banal at dakilang kalooban. Manalangin pa tayo, minamahal, sa mga oras dito. Patupayan tayo ng Diyos, mga minamahal. Ang ating pangunahing bagay na mahalaga para sa atin, walang iba kundi ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil dito tayo pagpapalain ng ating buhay na Diyos. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan. Mahal na Panginoon, dumudulog at nagsusumamo na kami yung kabagan at kaawaan. Linisin mo ang aming puso, ang aming isip, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Aming dalangin na tulungan mo kami na masunod namin ang iyong kalooban, mahal na Panginoon. Tulungan mo kaming unahin ka namin palagi, higit sa anumang mga bagay dito sa lupa. Pagkat ang mga bagay dito sa lupa, ito'y pansamantala lamang, ito'y lilipas, at ito'y mawawala. Ngunit ang aming mga gawa, ang aming pagsunod, ang aming pagtalima sa iyong kalooban ay mananatili magpakailan-kailan paman, mahal na Panginoon. Buksan mo ang aming puso't pangunawa. Maunawaan namin, mahal na Panginoon, yung kalooban na unahing hanapin ka palagi, higit pa sa anumang mga bagay. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin para po sa ating mga karamdaman, mga minamahal. Tayo po'y may karamdaman, ilagay po natin ating kabilang kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte po ng ating katawan na may mga karamdaman. Sawayin po natin sakit gumaling, problema malutas, sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Punang panalangin ng mahal na Pastor, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, mahal na Panginoon, at ito'y ipatong mo sa ulo ng bawat isa sa amin. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, sama-sama naming sinasaway, demonyo ng karamdaman ay gumaling, problema ay malutas, cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmity is cast out, demonyo ng panghihina, panlupaypay, panlalamig, hadlang sa aming paglilingkod, hadlang sa aming pagdalo, sa pangalan ni Jesus, mga panghihina at panlulupaypay, cast out right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, minamahal sa oras nito. Tayo pag lahat tumayo, mga minamahal, itaas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times, express our love toward the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. So I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian, at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Mga minamahal, patuloy po tayo sa ating special love offering. Mga minamahal, ang pinansyal na ito ay ating linilikom na kami minamahal, luubin ng ating mahal na Panginoon this week ay posible na pong maayos na po natin yung isa nating sasakyan L300. Nabisi po kasi kami mga minamahal sa Malayal, parot parito ang sasakyan natin, kaya mga minamahal, hindi po natin nabigyan ng time, oras ang ating L300. Pero yung ating L, mga minamahal, ay ongoing po ang pag-aayos, loobin ng ating mahal na Panginoon. Yung ilang piyesa ng sasakyan ay maikabit na po, mga minamahal. At salamat po sa mga kapatid natin. Meron pong kapatiran na nag-pledge, mga minamahal, ng 2,500. Hindi na lang po natin i-mention ang pangalan, mga minamahal, ang Diyos na lamang po ang magpala. At ang church, mga minamahal, isa pong outreach natin na nagbigay din po, mga minamahal ko, ng almost 5,000 pesos po para po sa ating sasakyan. Salamat sa mahal na Panginoon na patuloy po silang inhipo sa mga kapatiran natin dito, na patuloy tumutulong, nagbibigay sa ating special love offering. Ang Diyos po ang magbalik ng doble-doble pang pagpapala po sa inyo. Kaya po, bilabid natin Ricardo Arong sa pananalangin para sa ating special love offering. Mapagpala kami, Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng lupa. Pinakapamalapin, Jesus, sa dalang Pastor Vigelis World Estrada, patuloy pagpalain ng mga kapatid, sumusuporta sa kanilang special love offering sa pamagitan ng tithes. Hallelujah, hallelujah. Pinakapamalapin ng Jesus, pagpalain ko ng mga trabaho ng negosyo, mataliman ng hayupan ng mga palaisdaan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Pagpalain mo lahat ng hipoy ng kamay. At ang iyong kapatid gusto magbigay sa kawalan, pagpalain mo rin. Bigyan mo rin ng pagkakitaan. O pag sa sunod, mayroon silang may ipagkaloob sa iyong banal na ubasan. Pagpalain mo kami mula physical, financial, higit sa lahat sa spiritual ng mga pagpapala. At hinihiling po namin, buksan mo ang durungawan sa langit at ibuhos mo ang mga pagpapala na halos wala ng silid na sapat na kalalagyan. Ito po ay siksik, liglig at umaapaw. Ito po ang misamot dalangin sa pangalan sa Kristo na aming Panginoon. Amen. Mga minamahal, ang Diyos pong magpala sa ating pong lahat. At para po sa ating additional announcement, mga minamahal, ating pong regular services every Wednesday. Minamahal, huwag nating kakalimutan ang gawain natin ng Wednesday. Pag sumikapan nating makadalo, mga minamahal, ay ang ating oras ay alas 3. At ay po'y natatapos, mga minamahal, ay alas 7 ng gabi, every Friday. Mga minamahal, ating Friday service, alas 3 ng hapon, alas 8 ng gabi tayo po'y natatapos. Every Sunday po, minamahal, ating pong general worship, alas 10 ng umaga, at alas 3 ng hapon, mga minamahal. Minsan, tayo po ay lumalampas, mga minamahal, sa ating oras. At this coming December 24, yung ating pong mga minamahal Thanksgiving Day, mga minamahal dito po sa Dako ng Tala. Amen. Yung gusto pong sumali ng exchange gift, everybody shout praise the Lord. Para po doon sa mga adult, maganda po kung meron tayong exchange gift at pagkatapos ng ating party, pwede po tayong magpalaro, mga minamahal. Kaya this coming December 24, ating pong Christmas party, year-end Thanksgiving Day po natin, this coming December 24, alas 10 po ng umaga, at tayo po matatapos. Ganito pa rin pong oras, mga minamahal. Medyo haba lang po tayo dahil meron tayong mga minamahal year-end Thanksgiving, that is Christmas party. So tayo po, mga minamahal, magkakaroon ng ating pong exchange gift, mga minamahal, 100 pesos sa adult, at 50 pesos, mga minamahal, sa ating pong mga children. Amen? 100 pesos above and 50 pesos above po, mga minamahal, para po sa ating exchange gift this coming December 24. At sa ating pong pagkain, bring and share po tayo, mga minamahal. Amen po. Everybody shout praise the Lord. Magdala po tayo ng pagkain dito sa church, kahit po anong pagkain, anong luto ng pagkain, magdala po kayo rito, and then i-share po natin, mga minamahal, ko doon sa iba yung ating pagkain para pagkatapos ng ating banal na gawain ay makakain po tayo, mga minamahal, makadistribute ng ating pong exchange gift at makapagpalaro po tayo para lahat po tayo ay, mga minamahal, mag-enjoy sa ating pong pagpapasalamat. Ito pong year-end Thanksgiving Day, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na sa buong taon ay pinanghawakan tayo ng ating mahal na Panginoon mula January hanggang December. Maraming pagsubok, maraming problema, maraming suliranin, ngunit nanatili pa rin tayong naglilingkod. Ito ay dahil sa biyaya at kahabagan ng mahal na Panginoon. Kaya ang Diyos ay nararapat, papurihan at pasalamatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. December 26, meron po tayong, mga minamahal, anniversary Thanksgiving Day sa Dako po ng Malayal, mga minamahal. Isang araw lang po ang agwat, amen, at sunod, mga minamahal, ay atin na pong mga minamahal anniversary sa Dako ng Malayal outreach po, mga minamahal. At wala naman po tayong iba pang, mga minamahal, announcement. Kindly, beloved brother Mark Mahinay, praise the Lord, sa ating pong prayer, kindly po. Tayo po lahat dito mayo, minamahal, at manalangin po tayo sa ating closing prayer. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Upo, dakilang pagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at lupa. Mahal pa yung Sus, yung dakilang makapangyarihang pangalan. Mahal pa yung Noon, hallelujah. Mahal pa yung Sus. Maraming salamat, mahal pa yung Noon, sa tapos siya pong banal na gawain sa mga araw na ito, mahal pa yung Noon. Maraming salamat po, mahal pa yung Noon, simula sa Joyful, sa MC, sa Joyful Song, sa solemn song, mga Pinoon, paghatid ng mga iba't ibang testimonyo, mga Pinoon, mga Pinoon, yung katapatan sa bawat isa, mga Pinoon, pag-awitan, mga Pinoon, iba't ibang bahagi, mga Pinoon, mga choir, mga Pinoon, Jesus, at maraming salamat po sa pagbibigay, mga Pinoon, higit sa lahat, sa pagkain namin kaluluwa, mga Pinoon, hallelujah, na yung mga Pinoon, na binigay po sa amin, mga Pinoon, sa pamitan yung mga ngaral, mga Pinoon, muli, mga Pinoon, pag-ingatan niyo po kami, mga Pinoon, Jesus, sa aming kanyang pag-uwi, mga Pinoon, hallelujah, paratingin hati sa kanya-kanya naming mga tahanan, mahal Pinoon Jesus, at ibalik niyo po kami, mahal Pinoon, muli sa darating na Wednesday service, Friday at Sunday Lord. service, mga Pinoon. Lord, hipuin niyo pong bawat isa, mga Pinoon, hallelujah, maging mainit sa paglilingkod, mga Pinoon, provide niyo pong pangailangan, mahal Pinoon Jesus, at sa unat panalangin, ginagalang, mahal Pastor, in Jesus' mighty name, pray. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We love you so much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Lahat po tayong magkamayan, and we're dismissed in Jesus' name. God bless us all. Amen and amen. Sa magpapalayans dito po sa harapan, sa magpapakounsel sa ating